Magandang araw mga bata! Narito ako upang gabayan kayo para sa ating aralin. Dahil hangad kong kayo ay may matutunan sa ating leksyon. Handa ka na bang matuto? Tandaan, makinig ng mabuti upang maintindihan ang ating aralin. Sige, simulan na natin. Narito ang mga layunin sa ating aralin. Ang paksang ating tatalakayin ay ang kaugnayan ng klima at panahon sa lokasyon ng bansa. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Kung handa na kayo, simulan nga muna natin ang ating aralin ng isang pagsasanay. Ito ang inyong gagawin. Hanapin sa loob ng kahon ang salitang tinutukoy sa bawat pangungusap. Una, nasasabi mong ganito ang panahon kung ikaw ay pinagpapawisan at naiinitan. Hanapin sa loob ng kahon ang salitang tinutukoy nito. Nakita mo na ba ang salita? At ang salitang ito ay mainit. Susunod, ganito ang panahon sa isang lugar kapag kailangan mong magsuot ng makakapal na damit. Ano kayang panahon nito? Nahanap mo na ba? At ang salitang ito ay malamig. Tama ba ang inyong sagot? Ikatlo, kadalasang bumabaha at nagagamit mo ang damit na panlamig, kapote at payong kapag ganito ang klima. Hanapin sa loob ng kahon ang salitang tinutukoy nito. Nahanap mo na ba? At ang salitang tinutukoy nito ay tag-ulan. Tama ba ang iyong sagot? At ang panghuli, nararanasan ang panahong ito tuwing bakasyon at walang pasok sa paaralan. Marami rin ang nagpupunta sa beach sa klimang ito. Ano kayang klima ito? Hanapin sa loob ng kahon ang salitang tinutukoy. Nakita mo na ba? At ang salitang tinutukoy nito ay tag-init. Tama ba ang iyong sagot? Nakita mo ba lahat ng mga salita sa loob ng kahon? Kung gayon, ano-anong klima at panahon ang natukoy mula sa nabuong mga salita sa loob ng kahon? Ito ay ang init, malamig, tag-ulan, at tag-init. Ano kaya ang kaugnayan ng mga klima at panahong ito sa ating aralin? Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Mga bata, ano kaya ang klima at panahon na nararanasan natin dito sa Pilipinas? At ano ang kinalaman ng lokasyon sa klima at panahon ng bansa? So malalaman natin ang makasagutan ng mga tanong na ito sa pagtatalakay natin sa ating aralin. Para lubos ninyong maunawaan kung ano ang klima at panahon,
ating bigyang kahulugan ang mga ito. Klima. Ito ay ang pangkalahatang kalagayan ng panahon sa isang lugar na may kinalaman sa atmosfera o hanging nakapaligid sa mundo, temperatura o ang sukat ng init o lamig ng paligid at iba pang nakaapekto sa pamumuhay ng mga nilalang dito. Halimbawa ng klima ay ang tag-init, tag-ulan, at taglamig. Samantalang ang panahon ay ang kalagayan ng papawirin at kalagayan ng hangin sa alinmang lugar sa bansa sa maikling panahon. Halimbawa nito ay ang mainit, malamig, maulan, at mahangin. Alam nyo ba na nagkakaiba-iba ang klima sa iba't ibang lugar dahil sa pag-ikot ng daigdig sa araw at pag-inog sa sariling aksis? Katulad ng nakikita ninyo dito sa larawan, na ang daigdig ay umiikot sa araw at umiinog sa kanyang aksis. Bunga nito, may mga bahagi ng mundo na direktang nasisinagan ng araw. May mga bahagi namang bahagya lamang nasisinagan at may mga lugar na hindi. Malaki rin ang kaugnayan ng mga linya ng latitude sa uri ng klima sa mga lugar sa daigdig. Ang latitude ay ang mga guhit na pahalang sa ating globo na ginagamit upang tukuyin ang klima sa isang bahagi ng mundo. May mga bahagi o rehiyon sa globo na hinahati ng linyang latitude. Una dito ang tinatawag nating mababang latitude o rehiyong tropikal. Ito ay nasa bahagi ng tropiko ng Cancer at tropiko ng Capricorn. Ano kaya ang klimang nararanasan sa rehiyong tropikal? Nakararanas ang mga naninirahan sa bahaging ito ng higit na init at sikat ng araw, kaya't mainit at maalinsangan ang klima rito. Ang klimang tropikal ay maaari ding mahalumigmig, basa at tuyo. Ang gitnang latitude o rehiyong temperate ay nasa pagitan ng kabilugang Artiko at tropiko ng Cancer, at ang nasa pagitan ng tropiko ng Capricorn at kabilugang Antartiko. Nararanasan ang rehiyong temperate ang klimang tag-init, tagsibol, taglagas, at taglamig. Dahil yan sa pahilis na sikat ng araw dito. At ang rehiyong polar naman o mataas na latitude ay ang bahaging nasasakop mula sa kabilugang Artiko hanggang Pulong Hilaga at mula sa kabilugang Antartiko hanggang Pulong Timog. Ang rehiyong polar ay hindi tinatamaan ng direktang sikat ng araw. Napapaligiran ng makakapal na yelo at mararamdaman ang sobrang lamig sa buong taon sa mga lugar na nasa rehiyong polar. Ano-ano na nga ba ang mga tatlong bahagi o rehiyon sa globo na hinahati ng mga linyang latitude? Ito ang
rehiyong tropikal o mababang latitude. Ito rin ang rehiyong temperate o gitnang latitude at ang rehiyong polar o mataas na latitude. Yan ang mga bahagi o rehiyon sa globo na hinahati ng mga linyang latitude. Natutunan na natin na ang klima ng isang bansa ay nababatay sa kinalalagyan nito sa mundo. Ano kaya ang klima na naranasan natin dito sa Pilipinas base sa lokasyon nito sa mundo? So, ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador. So, pag sinabi nating Ecuador, ito ay ang guhit pahalang sa gitna ng globo na naghahati sa hilaga at timog hemispero na nakatutulong sa pag-aaral ng klima ng daigdig. At ang Pilipinas ay matatagpuan sa mababang latitude o rehiyong tropikal. Kaya't ang klimang nararanasan dito ay ang klimang tropikal. Dahil matatagpuan ang Pilipinas sa rehiyong tropikal, direktang nakakatanggap ng sikat ng araw ang bansa, kaya't mainit at maalinsangan ang klimang nararanasan natin. Pero, hindi naman palaging mainit at maalinsangan ang ating nararamdaman na panahon sa ating bansa. Nakakaranas din ng malamig na klima ang bansa dahil sa hanging nagmumula sa dagat kanlurang Pilipinas at karagatang Pasipiko. Maliban sa mga nabanggit, nakararanas din ng iba't ibang klima ang bansa dahil sa iba't ibang salik tulad ng temperatura, taas ng lugar, galaw ng hangin at dami ng ulan, na ating matututunan sa susunod nating aralin. Nasundan niyo ba ang ating talakayan, mga bata? Sige nga, gawin nga natin itong pagsasanay para malaman ko kung nasundan ninyo ang ating aralin. Ang inyong gagawin, tukuyin kung saang bahagi ng latitude ang inilalarawan ng mga sumusunod. Una, nararanasan sa bahaging ito ang 4 na uri ng klima dahil sa pahilis na sikat ng araw. At ang tamang sagot ay, tama, gitnang latitude o rehiyong temperate. Ikalawa, direktang nakatatanggap ng sikat ng araw ang bahaging ito kaya't mainit at malinsangan ang klima rito. At ang tamang sagot ay, tama, mababang latitude o rehiyong tropikal. At ang panghuli, napapaligiran ng makakapal na yelo ang bahaging ito kaya't mararamdaman ang sobrang lamig sa buong taon. At ang tamang sagot ay, tama, mataas na latitude o rehiyong polar. Magaling, mga bata! Ngayon, narito ang mga dapat ninyong tandaan sa ating natalakay na aralin. Inyong ang basahin ang mga ito. Para sa ating pagtatala, maglabas ng papel at sagutin ang sumusunod. Narito ang panuto. Basahin ang mga pangungusap at isulat ang tama kung ito ay naglalarawan ng mga katangian ng isang bansang tropikal at mali naman kung hindi.
Unang bilang. Pangalawang bilang. Pangatlong bilang. Ikaapat na bilang. At ang panghuling bilang. Iwastunan ninyo ang inyong mga sagot. Tama ba lahat ang inyong mga sagot? Magaling mga bata! At dito nagtatapos ang ating aralin. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!